Naalarma na ang mga otoridad sa maraming krimen na kinasasangkutan ng mga sospek na nakamotorsiklo. Yung iba sa kanila, ang tawag riding in tandem. Panawagan nila sa publiko magsumbong agad kapag may nakakakita o nararanasan ng mga ganitong krimen para agad mahuli ang mga sospek. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24. November 17, 2011. Nakuna ng CCTV ang pagkablot ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo sa shoulder bag ng isang pedestrian sa Lower Bikutan, Taguig. Tumakas sa mga suspect pero kinalaunan na corner ng taong bayan makaraang mawala ng gasolina ang motorsiklong gamit nila. Nitong linggo lang, tinadtad ng bala ng 4 na suspect na sakay ng dalawang motorsiklo ang isang lalaki sa Pasay City. Walang habas na pinagpuputukan kahit nakahandusay na, tiniyak na patay saka na iniwan sa gitna ng kalye. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang manhunt operation sa mga suspect. Ilan lang ito sa mga kasong kinasasangkutan ng tinatawag na motorcycle riding in tandem. Ang Highway Patrol Group na alarma na sa pagtaas ng bilang ng mga kasong kahalintulad nito. Problemado sila dahil aminado silang hindi sapat ang mga inilalatag nilang checkpoint para masawata ang operasyon ng mga masasamang loob na motorsiklo ngayon ang ginagamit na transportasyon. Nagkakaroon tayo ng problema dyan dahil nga dun sa conflicting yung pagdating dun sa batas na paggamit ng helmet, which is very easy for them na maging cover nila dun sa kanilang krimen, no? Dahil hindi naman natin ma-compromise yung safety ng mga gumagamit ng mga motorsiklo, patanggal natin ang helmet. Para sa PNP-HPG, kung kulang ang resources at hindi sapat ang logistics ng pulisya, dapat ang publiko makialam at makipagtulungan na. Isang barangay, palagay natin, no? O yung isang neighborhood, kung yung mga tao doon, nakikipagkaisa natin na sinasabi nila na kunwari, yung may napapansin sila, yung kapitbahay nila, lumalabas na parang medyo pinagsususpetsahan nila na, no? Pwede nila i-report dapat kagad yun. No, malaking tulong doon sa pulis yun. Ganito rin ang mungkahi ng grupong Motorcycle Philippines Federation. Dapat daw gayahin ng Pilipinas ang sistema sa ibang bansa kung saan mamamayan ang kumikilos at aktibong nakikipagtulungan sa pulisya para labanan ng mga kriminal. Inihalimbawa niya ang pamamaril na nakuna ng CCTV sa Pasay. Wala man lamang daw tumawag ng barangay o pulis at inuna pa ang pag-usyoso. Nakita mo, ang daming tao doon na ako ng CCTV. Bumaba yung mga tao. Meron bang nag-attempt man lang na picturean yung bumabaril? Apo. Wala eh. Apo. Pero kung i-educate siya ng gobyerno sa ganun, no? Tapos tuturuan natin talaga from barangay level pataas, siguro matitigil yung riding in tandem eh. Bukod sa tinawag nilang community involvement para sa grupo, dapat daw isabatas na ang pagsusuot ng vest ng mga rider. At dito ilagay ang markings ng plaka ng motorsiklong gamit at huwag sa helmet na sa malayo ay kapiraso na lamang ang makikita. Pagka yung responsible rider ka, may vest ka eh. Lagay mo yung plate number ng motor sa likod. Okay. So visible yan. Pagka wala kang suot na vest, hulihin mo. Yung carnapping yan. Pagka yung plate number ng vest mo hindi match do sa motor mo, hulihin mo agad, biski na barangay. Opo. Pwede mo sitahin. Opo. Ngayon, yung riding in tandem, pag pumutok sila, visible yung plate number sa likod. Opo. Kasi yung hindi visible yung plate number ng motor, nililiit. Emil Sumangil, naka-alerto 24.